Ang biggest trade target ngayong off-season si Giannis. Magkakaroon pa kasi ng meeting sa pagitan niya at ng management ng Bucks kung paano rin siya mariretain. Kada magkakaroon ng discussion yung dalawa na to, nauubusan ng asset yung Milwaukee. Kaya nga humantong sa ganitong senaryo. May dalawang gustong team na puntahan si Giannis. Teka, mali pala. Meron siyang gustong state at city na puntahan, ang Florida at San Francisco. Ang isa sa mga statement na gagawin na basihan ni Giannis ay kung yung team walang income tax. Ang Orlando Magic may dalawang yankor, si Franz Wagner at si Paolo Banchero. Playoff team din naman, kailangan ng isang veteran player. Marami ding draft asset ang pwedeng i-offer sa Bucks. Hanggang 2031 pa ang pwede nilang ipamigay kung may mundo pa nun. Ang Miami naman ang isa din sa mga option ni Giannis dahil sa win now mentality ng team. Ang problema nga lang, ayaw ni Giannis kay Pat Riley, kaya kailangan gawan din ng paraan ng Miami since matagal na rin naman habol nila si Giannis na mukhang hindi pa naman magre-retire si Pat Riley sa ngayon dahil mukhang minority owner siya ng Miami. Open din si Giannis na makaka-teammate si Steph sa San Francisco, kaso alam niya na wala nang may offer ang Golden State sa Bucks. Kung hindi nila nakuha si Butler, baka dun pa magkaroon ng chance ang Golden State or kaya gamitin nila si Butler bilang trade asset. Na mukhang hindi naman nila gagawin yon. Isa pa, kapag nakuha nila din si Giannis, wala nang luxury na magkaroon ng impact na role player na makuha ang Golden State dahil loaded na malalaking kontrata yung team nila. So far, ang best offer nila si Kuminga. Saka ang Warriors nasa ibang direksyon na, ang kumuha ng big man at i-focus pa rin kina Butler at Steph next season. So marami din naman tax sa California dahil Pacific Division ng Golden State, may mga tax pa nga dun katulad ng Jack tax na kapag maglalaro ka sa mga California team. Baka maubusan si Giannis na pambili ng diaper kung sa California team siya pupunta or dun sa team na maraming tax. As much as possible, gusto di umano ni Giannis na magstay sa East. Sa tatlong teams na yan, ang best destination. Sa tatlo lang na to Orlando Magic. Salary-wise, malaki ang take-home pay ni Giannis. Kaya nga dito lumipat si KCP at isa sa mga dahilan niya yun. May at least 1 year buffer si Giannis dahil si Banchero 2027 pa magkakaroon ng big-time contract. Papasok na rin kasi ang Orlando sa senaryo na na-experience ng ibang team. Malaking kontrata ng player na nakaka-apekto sa kanila. Pero hindi naman sila lumalalim ng playoffs. Kung sakali namang umalis ni Giannis ng Bucks, ito yung mga biggest free agent na pwedeng makakasabay niya. Dahil ang habol naman talaga niya manalo pa ng isang championship. May tatlong type ng free agent. Ang player option na pwedeng tanggapin or hindi, na magiging unrestricted siya kapag hindi niya tinanggap. Ito yung ikalawang type, unrestricted. Pwede siyang lumipat sa kahit anong team. Yung ikatlo, restricted. Kailangan muna maglagay ng kontrata ng ibang team kung kaya bang tapatan ng current team ng isang player bago siya umalis. Sa restricted, ang biggest free agent si Josh Giddey ng Bulls na may average na 14 points, 8 rebounds at 7 assists per game. Market price niya based sa rumors at least $20 million pataas. Ang ikalawa si Jonathan Kuminga. Expected aalis siya ng Golden State at gagamitin sa sign and trade. Market price $30 million din pataas. Sa player option, pwede kasing ma-retain siya sa team, pwedeng hindi. Parang si LeBron pa rin ang papatak na biggest free agent doon. Pero kung pagbabasihan ng performance at naabot sa playoffs, ang pinaka-biggest free agent sa player option si Julius Randle na maglalaro pa rin sa conference finals para sa Minnesota. Nasa $190 to $200 million ang pwede niyang pirmang extension sa Minnesota or sa kahit anong team dahil si Randle dati nagpababa ng kontrata sa Knicks para lang maging contender yung team nila katulad ng ginawa dati rin ni Jalen Bronson. Sa unrestricted free agent si Miles Turner sa Indiana Pacers. Maglalaro pa rin siya sa conference finals. Siya rin yung pinakamatagal na player sa Indiana. Nag-a-average siya ng 15.6 rebounds, 48 and 39%. Ang market price niya based nga sa contract around $25 to $30 million per year. So alin dyan yung player na pwede makuha ng Bucks sa free agency para lang mapag-retain si Giannis? Si Damian Lillard nasa estimated isang buong season hindi makakalaro dahil sa injury.